Ang mga Titans, napakalaki, kahindik-hindik na mga humanoids, ay lumitaw saan man higit sa 1 siglo na ang nakalilipas. Kinain nila ang anumang mga individual na kanilang nakakasalamuha. Matapos mawala ang kanilang posisyon sa pagkain, nakita ng mga tao ang mabilis na pagbaba ng kanilang bilang. Ang sangkatauhan ay hindi pa rin nakatuklas ng paraan upang talunin ang mga Titan, sa kabila ng pagkawasak ng maraming sibilisasyon. Upang maging ligtas, nagpasya silang higpitan ang kanilang kalayaan sa halip. Upang bantayan laban sa pagsalakay, ang mga taong nakaligtas ay nagtayo ng napakalaking concentric na pader na mas mataas kaysa sa mga Titan. Upang magbigay ng dalawahang proteksyon, 2 pabilog na pader ang itinayo, isa sa loob ng isa. Ang mga term outer space at interior district ay tumutukoy sa 2 lugar, sa labas at sa loob. Magiging mapayapa para sa kanila na manirahan sa likod ng mga pader na iyon. Ang mga hadlang, gayunpaman, ay nagbibigay ng seguridad. At ang mga tao ay natatakot pa rin sa mga Titan, makalipas ang 1 siglo. Si Eren, isang batang lalaki na naninirahan sa isang lugar sa labas, ang bida sa pelikula. Isang araw, umaasa siyang maglakbay sa labas ng mga pader at tuklasin ang mundo. Regular niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kasama, sina Armin at Mikasa, ang tungkol sa mga dagat at karagatan ng outer world. Gumawa sila ng desisyon na bisitahin ang hangganan at subukang pasukin ang pader upang makatawid dito isang araw. Ang grupo ay nabigla sa laki ng pader habang papalapit sila sa hangganan. Nahirapan sina Mikasa at Armin na maniwala na ang mga Titans ay maaari pa ring nasa labas. Gayunpaman, naninindigan si Eren na walang nakakita sa kanila sa loob ng 1 siglo at malamang napatay na sila dahil wala nang makakain. Dumating ang patrol sa hangganan upang arestuhin ang grupo dahil sa pagiging masyadong malapit sa pader na nakakagambala sa kanilang usapan. Galit na galit sa pagtatangka ng pulisya na hulihin ang kanyang mga kaibigan, naging agresibo si Eren laban sa kanila, na binabalewala ang posibilidad ng kanyang pagpapatupad para sa krimen. Sa sandaling iyon, kumilos si Kapitan Suda upang harapin sila at hiniling na kumalma ang mga sundalo. Ipinadala niya ang mga sundalo matapos magbanta na personal na parurusahan ang grupo. Bagamat kinikilala ni Suda ang pananabik ni Eren para sa kalayaan, nalaman niyang wala pa sa gulang ang kanyang mga kilos. Pagkatapos ay sinabi niya sa grupo ang tungkol sa isang diskarte sa militar para sa pakikipagsapalaran sa labas ng mga pader. Hindi kailangang ipagsapalaran ni Eren ang kanyang buhay, sabi niya, dahil nagpadala ang gobyerno ng ilang sundalo upang suriin ang sitwasyon sa labas. Nagulat ang lahat sa isang malakas na pagsabog bigla. Sinundan ito ng lindol na nagiging sanhi ng pagyanig ng lupa. Umaatras ang grupo habang bumabagsak ang mga debris ng pader. Pagkatapos ay isang sulyap ng isang napakalaking Titan ang nakita sa puwang. Malakas siyang sumigaw at sinimulang sipain ang pader. Walang magawa ang mga patrol officers na pigilan ang nilalang at natatakot lamang na manood. Sa huli, ang Titan ay bumasag sa pader at naglaho na lamang. Nagkaroon ng panandali ang katahimikan. Pagkatapos, marami sa mga nilalang na ito ang nakikita ng mga taong pumapasok sa lungsod. Sa maliit o walang pinsala, ang mga tropa ay gumagamit ng mga cannonball upang labanan ang mga halimaw. Ang mga sugat nila mula sa kanyon ay lumilitaw na walang bisa dahil sa bilis ng kanilang paghilom. Ang mga sundalo ay malapit nang nilapitan ng mga Titan na nagsimulang lamunin sila ng isa-isa. Kahit na ang isang sundalo ay nagpapakamatay, sinasabing mas mabuti pang mamatay sa kamay ng mga hayop. Habang sinisira ng mga Titan ang mga tahanan at sinasamsam ang pinakamaraming tao hanggat maaari, lahat ay nagsimulang tumakas para sa kanilang buhay. Nagmamadali sina Eren at Mikasa patungo sa lokal na simbahan kung saan magtatago ang mga tao, habang si Armin ay naliligaw sa mga mandurumog. Nakita ni Mikasa ang isang maliit na paslit sa daan na malapit ng apakan ng rumaragasang tao. Umalis siya upang tulungan ang sanggol, ngunit habang ginagawa iyon, nawala sa kanyang paningin si Eren. Matapos maipasok si Eren sa simbahan, agad na isinara ng mga tao ang pinto, na pinipigilan ng sinuman na makapasok. Mula sa bintana ng simbahan, pinagmamasdan ni Eren ang kanyang matalik na kaibigan, isang babaeng Titan na may nakakatakot na ngipin na papalapit sa kanya. Ibinaba ni Mikasa ang kanyang ulo, tinanggap ang kanyang kapalaran,
alam na walang makapagliligtas sa kanya sa puntong ito. Isang malakas na pagsabog sa eksaktong sandaling iyon ang nagpaatras sa lahat sa loob ng simbahan. Si Eren ay tumingin muli sa labas, ngunit si Mikasa o ang Titan ay hindi nakikita. Sa paghahanap kay Mikasa, tumakbo siya sa labas para lang mahanap ang mga guho ng lungsod na dating tahanan niya. Lumingon si Eren para panuurin ang mga nilalang na naghihiwalay at nilalamon ang bawat tao sa loob ng chapel. Walang pag-asa, gumagala siya sa nasirang lungsod. Fast forward sa 2 taon. Mula noong huling pag-atake ng Titan, ang bawat nakaligtas ay lumipat sa loob na distrito. Sa ngayon, naghahanda na ang militar para mabawi ang labas na distrito. Kasunod ng pagdagsa ng mga refugee sa loob na distrito at pagkawala ng malalagong bukid sa labas ng distrito, nagsimulang pumatay ng mga tao dahil sa kakulangan sa pagkain. Ang bawat tao'y kalaunan ay mamamatay sa gutom kung magpapatuloy ito. Ang pagpapanumbalik ng nasirang pader at pag-agaw ng kontrol sa labas na distrito ay ang kanilang tanging pagkakataon upang mabuhay. Si Kubal ang direktor ng sandatahang lakas. Dinala niya ang isang batang babae na nagngangalang Hans sa entablado at naghatid ng isang mapusok na talumpati sa mga mandirigma. Siya ang pinuno ng sandata ng tropa. Ipinakita ni Hans ang isang omnidirectional mobility gear na sinasabi niyang magiging kapaki-pakinabang sa kanilang pakikipaglaban sa Titans. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang nabitawan sa harap ng kanyang sariling mga tao. Pagkatapos ay lumitaw sina Eren at Armin sa mga hukbo ng militar. Lumalabas na pareho silang sumapi sa militar matapos makaligtas sa pag-atake 2 taon na ang nakakaraan. Nais ni Eren na maghiganti sa mga Titan para sa pagkamatay ni Mikasa, ang babaeng mahal niya. Bagamat nakaligtas din siya sa mabangis na pagsalakay, wala ng pag-asa si Kapitan Suda na mabuhay. Siya ay kasalukuyang isang alcoholic at isang distributor ng pagkain sa hukbo. Ang mga tropa ay nagnanais na salakayin ang malayong rehiyon sa gabi habang ang mga Titan ay tulog. Upang maiwasan ang mas maraming Titan na makapasok sa lungsod, nais nilang harangan ang pasukan na ginamit ng Titan. Pagkatapos ay maaari nilang paslangin ang iba at kunin muli ang kanilang distrito. Hiniling ni Hans na ang lahat ay magpatuloy ng maingat at tahimik dahil ang mga halimaw ay may matalas na pandinig. Aalis ang hukbo sakay ng mga sasakyang militar habang bubukas ang gate ng Inner District. Nang maramdaman ang isang paggalaw, binibigyan sila ng kapitan ng agarang utos na ihinto ang mga sasakyan habang sila ay nagpapatuloy. Dahan-dahang iniska ng mga sundalo ang kanilang paligid at natuklasan ang mga baka na gumagala sa lungsod. Nang si Hyena, isa sa kanila, ay nakarinig ng isang sanggol na umiiyak, nagpasya siyang suriin na ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Hinabol ni Eren ang babae at magkasama silang nasa loob ng isang giba na istruktura. Habang lumalalim ang mga ito, mas malinaw ang hiyaw. Biglang nabuhusan ng malansang likido si Hyena. Sa pagtingala, ang dalawa ay natakot nang matuklasan ng isang sanggol na Titan na kumakain ng isang tao. Ang sanggol ay bumagsak sa harap ng dalawa at umiyak. Sa takot, tumakas sila sa labas. Sinabihan ng kapitan ang mga sundalo na tumahimik at iwasang makatawag ng atensyon mula sa mga Titan, dahil nagsimulang matakot ang mga sundalo dahil sa ingay. Isang malaking kamay ang lumitaw nang wala sa oras at hinawakan ng kapitan. Nasa matinding panganib ngayon ang mga sundalo dahil nagising na ang mga Titans. Sa isang halimaw na humahabol sa kanila, tumakbo sina Eren at Hyena sa direksyon ng grupo. Napansin ni Commander Kubal ang panganib at tumakas dala ang mga armas habang nagsimula silang mag-sprint pabalik sa mga sasakyan. Mula sa loob ng sasakyan, hiniling ni Hans na magkita ang grupo sa isang kalapit na abandonadong gusali. Bago makatakas ang mga tropa, pinalibutan sila ng mga Titans habang tumatakbo sila patungo sa gusali. Nang biglang sumulpot si Shikishima, ang kapitan ng Scout Regiment at isang Titan Killer, nagkaroon sila ng pag-asa. Hiniwa niya ang magpahinang bahagi ng Titans ang likod ng kanilang mga leeg gamit ang espada upang patayin sila sa himpapawid. Isang babae na nagtataglay ng parehong husay na kapareha ni Shikishima sa kanya. Ang mga napatay na Titan ay naglalaho habang sila ay nakahandusay sa lupa. Nang tuluyang masulyapan ni Eren ang kaibigan ni Shikishima, laking gulat niya nang matuklasan na siya si Mikasa.
Gayunpaman, hindi pinapansin ni Mikasa ang kanyang kaibigan at ngumiti kay Shikishima. Hinahabol ng mga sundalo ang dalawa habang patungo sila sa gusali. Habang nangyayari ito, si Shikishima ay itinalaga ni Commander Kubal upang tulungan siya sa pagsasagawa ng gawain. Noong araw na iyon, hindi lamang tinuruan ni Shikishima si Mikasa kung paano labanan ng mga Titan kundi nailigtas din ang kanyang buhay. Sila ay naninirahan sa isang mundo ng mga Titan at nagtutulungan mula noon. Ayaw na ni Mikasa na makihalubilo sa mga tao mula sa kanyang dating buhay dahil napagtanto niya kung gaano kalupit ang buhay. Kinalaunan ay inakusahan ng isa sa mga sundalo si Eren ng pang-akit sa mga Titan kanina at inilalagay sa panganib ang buhay ng lahat. Isang away ang sumiklab sa pagitan ng dalawa, ngunit mabilis itong pinutol ni Mikasa. Pagtatanong kay Eren para sa kanyang pangalan, iginihit ni Shikishima ang kanyang pangingibabaw sa pamamagitan ng pagkuha kay Eren upang makipag-usap sa kanya ng mag-isa. Inakusahan ni Eren ang mga halimaw na binihag sila at sinabi kay Shikishima na gusto niyang matutunan kung paano paslangin ang mga Titan. Natatawa sa kanya, sinabi ni Shikishima na sangkatauhan ang natigil dito, hindi ang mga Titan. Nadala sila ng kanilang kaduwagan sa kinaroroonan nila dahil sa sobrang takot nilang lumaban. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagsasabi kay Eren na duwag, iniinis niya si Eren. Hinikayat ni Shikishima si Eren na pagtagumpayan ang kanyang mga pagkabalisa at labanan ang mga Titan upang makuha ang kanyang kalayaan, kahit na tinatanggihan niya ang pagiging isa. Pagkatapos ay hinanap ni Eren si Mikasa at natuklasan siya sa harap ng isang hindi gumaganang piano. Sinusubukan niyang makipagbalikan sa kanya, ngunit mukhang hindi pinahahalagahan ni Mikasa ang kanyang mga pagtatangka. Sinabi niya na sa sandaling ang sanggol na kanyang inaalagaan ay namatay, siya ay ganap na nagbago. Pagkatapos ay nagpakita si Mikasa ng marka ng kagat upang ipakita ang pinsalang dulot ng pag-atake ng Titan sa kanyang katawan. Pinutol sila ni Shikishima upang ipakita ang kanyang pagmamahal kay Mikasa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mansanas. Ang isang broken-hearted na Eren ay sumigaw sa sakit habang nagmamadaling lumabas. Nagbago siya mula noong una itong umibig sa kanya, at gusto niyang maghiganti sa mga Titan para sa kanya. Sa sandaling iyon, lumapit si Hyena para damayan si Eren. Pagdating sa loob ng building, nagkukwentuhan ang dalawa habang naghaharutan ang dalawang katabi. Nang sabihin ni Hyena kay Eren ang tungkol sa kanyang anak na babae, na bumalik sa inner area, siya ay naiyak. Pagkatapos ay itinulak niya ang sarili kay Eren sa pagtatangkang akitin siya. Gayunpaman, sila ay nahihinto kapag ang isang napakalaking mata ay sumilip sa kanila sa isang bintana. Wala na silang gaanong oras para mag-isip bago nito biglang hilahin si Hyena gamit ang bibig. Pinagmamasdan ni Eren habang nilalamon ng halimaw ang kanyang kasama. Maraming karagdagang mga Titan ang lumalapit patungo sa gusali. Nagsuot ng kanilang mga gamit, sina Shikishima, Mikasa, at ang iba pang tropa ay nakipagbakbakan sa mga Titan. Dahil ito ang unang beses nilang pakikidigma, marami sa kanila ang nasaktan habang sina Shikishima at Mikasa ay pinapatay ang karamihan sa mga Titan. Dahil ang mga pampasabog ay ang tanging bagay na magbibigay daan sa kanila upang mapaslang ang mga Titan, hiniling ni Commander Kubal na bantayan sila ng lahat. Ang lalaki sa naunang romantikong pagsasama ay inatake at napahamak sa proseso. Nawasak sa pagpanaw ng kanyang kasintahan, nanumpa ang babae na maghihiganti siya sa bagay na pumatay sa kanya. Tapos, nasasaksihan namin na may pumasok sa sasakyan na may pasabog at papaalis. Matapos mawala ang kanyang kapareha, nagpa siya ang babae na isuko ang sarili at sumakay sa truck upang iset ang mga pampasabog. Kinuha ang manibela, tumungo siya sa direksyon ng Titan na pumatay sa kanyang kasintahan. Ang pagsabog ay sumabog sa binti ng Titan habang binangga niya ito. Ngunit ang mga binti ng Titan ay mabilis na naghilom at bumalik, kaya ang pag-atake ay hindi epektibo. Ang paghahanap ng kanilang kahinaan ay ang tanging paraan upang wakasan ang kanilang buhay. Hindi pa tinutulungan ni Eren ang iba sa pagpapabagsak sa mga Titans, nakatayo pa rin siya sa ibabaw ng gusali. Gumagamit siya ng mga kwerdas upang salakayin ang mga ito, na inaalala ang mga naunang pahayag ni Shikishima. Sa ilang tulong mula sa Shikishima, nalampasan niya ang kanyang mga unang paghihirap at matagumpay na nagawa ang kanyang unang pagpatay.
Ngunit pagkatapos ay nagkamali siya at diretsyong lumipad sa panga ng isa pang halimaw. Tumalon si Eren sa rooftop para iligtas ang sarili habang nakagat ng Titan ang isang paa niya. Akmang tatakas na si Armin, isang Titan ang humawak sa kanya. Lalamunin ng Titan ang lalaki, kaya tinangka ng iba na iligtas siya. Kahit na naghihirap si Eren, patuloy siyang nagsisikap na tulungan ang kanyang kasama. Gumapang siya patungo sa gilid ng gusali at tumalon sa nakanganga na bibig ng halimaw, pinipigilan itong nakabuka. Nang si Armin ay mahuhulog sa lalamunan ng halimaw, siya ay nasagip. Ngunit sa proseso, nahulog si Eren sa tiyan ng Titan. Siya ay nakalutang doon sa gitna ng ilang mga bangkay, kabilang ang kay Hyena. Ipinaalam kay Mikasa ang tungkol sa pagpanaw ni Eren kay Armin habang siya at ang iba ay nasa rooftop. Halatang nagagalit si Mikasa sa balita at hindi niya mapigilan ang kanyang nararamdaman. Siya ay naglulunsad patungo sa mga Titan sa sobrang galit, pinapatay ang bawat isa sa kanila. Ngunit sa kalagitnaan, naubos ang kanyang gasolina at bumagsak siya sa lupa. Ang Titan, na naunang kumain kay Eren, ay lumipat patungo kay Mikasa at naghahanda na patayin siya. Ngunit bigla na lang bumuka ang panga ng nilalang para ipakita ang isang kamay. Ang kanyang katawan ay sumabog sa lalong madaling panahon na nagpapakita ng isa pang Titan sa loob. Isa-isang pinaslang ng bagong silang na Titan ang sarili niyang species sa pamamagitan ng labanan. Habang naiintindihan ng natitirang mga mandirigma na ang bagong Titan ay tunay na Eren, sila ay nanonood ng may pagkamangha. Ang Titan ay agresibong gumagalaw patungo sa gusali pagkatapos patayin ang lahat. Pinapatay ni Eren ang lahat ng nasa landas niya at mukhang nakalimutan na niya kung sino siya. Maliban kay Mikasa na sumisigaw sa pangalan ni Eren, ang mga sundalo ay umatras sa takot. Gayunpaman, hindi siya tumigil at sinunggaban siya. Dahan-dahan siyang nagkamalay at nakilala si Mikasa habang tinititigan siya nito. Pagkatapos, tulad ng iba pang mga Titan, bumagsak siya sa lupa at nagsimulang maglaho. Binuksan ni Mikasa ang kanyang batok na nagpapahintulot sa tao na si Eren na lumabas mula sa halimaw. Sa pagkamangha ng lahat, ginamit niya ang mga kakayahan sa pagbabagong anyo na nilalang upang manumbalik ang kanyang binti. Unti-unting nagkamalay si Eren habang naglalaho ang huling Titan.